Hindi pa to campaign joke ulit ni dating Pangulong Duterte? Hindi ba tayo nasanay dun sa jet ski promise niya? Na nung naniwala tayo halos sa mga sumuporta sa kanya, tinawag tayong stupid. So pag naniwala ba tayo ulit sa sinasabi niyang ito, baka mapagkamalan niya tayo ulit at tawagin tayong stupid. But anyway, we will take this seriously para naman hindi magkaroon ng fake news, lalo na doon sa mga taong nakikinig sa kanya at maaaring naniniwala pa. Walang problema. Palagi naman ganun yun. Dahil alam mo si Presidente Duterte, love na love ng tao yan. Malakas ang Makikinig sila. karisma. Pero ang realidad, pagdating sa butuan, tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin na Isyu ng Bayan nating pag-usapan. Ito na, Isang like and share naman para sa mga bagong pasok natin dyan. At kung dati ka nang nanonood sa atin, paki-double check kung nakasubscribe ka na, dahil kung hindi naman, paki-subscribe mo na. I-click mo na yung button na yan. Sige na. Tapos, i-click mo na rin yung bell icon sa tabi ng subscribe icon. Dahil pag-click mo ng bell icon, i-click mo yung all. Dahil marami nagko-comment sa atin na, actually, marami nagko-comment sa atin na, bakit ang tagal ko daw nawala? Araw-araw naman ako nag-a-upload. So, malamang hindi yun naka-bell icon. Kumbaga, hindi niya na-click yung bell icon. O, kaya, siguro nakasubscribe pero hindi naka-click yung bell icon. Kaya para ma-notify ka, just make it sure na naka-click yung bell icon tapos piliin mo yung all. O, eto na. Isang like mga kayo na. Isang like saka isang share. Suportahan nyo naman ang Joe Malone TV, di ba? Parang sa ganun, lalagay, di ba? O, eto na. Manood tayo ng onting speech ni Duterte nung campaign rally nila sa Cebu. Tapos, ito yung bagong appointed na si Atty. Castro. Ito ngayon yung bumibira. Bumibira at sumasagot naman. So, parang ito naman ang galing no? Ang galing talaga Parang ito, nagka-trending din to si attorney dahil ang angas ng datingan. I mean, ang tapang din ng dating. Kaya talagang mukhang hinanapan ng katapat itong si Duterte na sa salita pero sa gawa. You cannot. Siguro hindi, ano lang. Siguro pasmado lang yung dila. Pasmado lang yung bibig. Panoorin muna natin mga kayon. Ito na, Ang usa ka nasod naanay pundo niya nga gold ba kana munay iyang itubag unsa man ang imong kwarta, papel malang na asa man ang balor ana, asa ang backup ana. Mayroon ka dahil, niya ang among gold reserves. Kaya na mo palit o asa magdegosyo. Kay naami gold o naay balor among kwarta. Ang butlag, nang magbaling-baling anong ilang computation, ang atong gold karon nahurot og baligya. So kanang imong papel gigunitan nga bugat kaayo ni adto kay daghan tag gold reserve. Gaana kaayo na hantod nga wa nay nasod muhatag og di na mo honor ana kay wa na nay balyo. Ang unang gikawat ni Marcos ginto. Ang atong gold reserves. Sige, mobitaw nang niya ako. Actually, suko ko put. Sige, nagbaligya ang atong gold. Hantod karon gamay na lang kaayo. So, unsao na lang pagtindog ang atong ekonomiya pag-abot sa panahon
masirip nila nga wala na tay backup sa atong kwarta. Gold kasi yung ating backup eh, di ba? Na pera. Importante na eh. Mga reserve Tanang gold nasod natin. na ana. Mamulit sila gold kita na to. Ah. Muni among pundo. Oh, muni balor sa among kwarta. Oh, sige. Nawala na kay gasigihan o baligya. Wa ta mahibaw pilay baligya og kanosa. Muunay nakong diha nga wa ta mahibaw. Wa ta kahibaw ang gold diin gibaligya og pila. Wa sila mo na ang administrasyon. Oh, mataas ang gold ngayon ha? Kada Mataas ang gold ngayon. dapat public na, kay public issue, public property, public money. And yet, gingnan tamo, padoon na siya sa pagka-dictator eh. Papunta na tayo sa Padoon na diktatorya. siya dito, di na magbaling-baling, og ingno ni mo, hoy, hay naman tong among gold, di man ni mo baligya, pilay imong halin. Wala na. They don't bother to answer, and they don't bother really to give a statement to the Filipino people. Lisod na. Perting lisura na. Muna yun na, karang pila ka adlaw, mga pobre kita ni. Eto, sa speech, mahaba yung speech ni ex-president Roa Duterte. Pero yung particular na yun, yung about sa gold. At saka yung papunta na tayo sa diktatorya. Tapos, sinagot kagad dyan ni Atty. Castro kung saan nagkaroon ng press conference dito sa RTBM. Tinalaga sa PSO. Just a clarification. So, ibig sabihin, PCO. hands off si Presidente doon sa gold reserves kasi PRRD mentioned or is accusing the Marcos family of stealing and selling the country's gold. Just so it's clear. Okay. Hindi pa to campaign joke ulit ni dating Pangulong Duterte? Hindi ba tayo nasanay dun sa jet ski promise niya? Na nung naniwala tayo halos sa mga sumuporta sa kanya, tinawag tayong stupid. So pag naniwala ba tayo ulit sa sinasabi niyang ito, baka mapagkamalan niya tayo ulit at tawagin tayong stupid. But anyway, we will take this seriously para naman hindi magkaroon ng fake news, lalo na doon sa mga taong nakikinig sa kanya at maaaring naniniwala pa. Itong issue na to, October 2024, nasagot na ito. Ang nagtataka lang ako, bakit paulit-ulit na binibring up ni dating Pangulong Duterte? Wala ba siya mga economic experts na magsasabi sa kanya kung ano ba talaga ang regular activities ng BSP? Ayon sa BSP, ang pagbebenta ng gold is just a regular activity. How? Why? To pump up the economy. Even at the time of former President Duterte, trabaho na ito ng BSP. Hindi niya ba alam iyon? Okay, now, sinabi nga dito, ang pagbebenta ng gold, kung mataas ang presyo, dapat ibenta. Sinabi din ng BSP, hindi pwede silang mag-hold that much of a gold. Okay? Now, ang nagtataka lang tayo, bakit hindi ito alam ng dating Pangulo? Siguro bago siya magbigay ng ganitong klaseng intriga, mapapansin nyo sa kanya mga statements, hindi naman detailed. Anong proof niya? Again, as a lawyer, he is a lawyer. He became a fiscal. Alam niya kung paano magkuha ng ebidensya, no? To get the truth. Bakit sa kanya? Parang wala siyang ebidensya. Laging paintriga. All we want here is evidence. Ipakita niya. Kung si PBBM o ang Pangulo ang nag-utos para magbenta ng gold reserves.
Samantalang sinabi rin ng BSP, solely and manage ito. No? Solely managed by the BSP. So paano magkakaroon dito ng hand or pakikialam ang Pangulo? Johnny. Ma'am, when you said Angas, you di ba? take this seriously, what do you mean by that? Will the government file charges against the former president? Hindi naman po. Sasagutin lang namin yung mga joke na lagi niya sinasabi. Since tayo ay sumasagot dito ng seryoso, baka sa susunod sasabihin na naman ng mga supporters niya, hindi niya na naman kilala si dating Pangulong Duterte. Puro joke yan. So ito ba mga sinasabi niya during sa kanilang rallies or campaign rallies? Joke ba o seryoso? We have to know that. Okay. And also, ma'am, would you know under the Marcos administration kung ilan na pong gold ang naibenta? As of now, wala tayong records, pero sabi nga nila, according sa BSP, kukunin namin ito. Kung inyo pong i-require at alamin po natin kung maibibigay po sa atin ng BSP ang records na ito. Pero ang sabi nga po nila, mas tumaas pa po ang GIR natin to $106.3 billion. So ibig sabihin, hindi tayo, wala tayong problema sa gold reserves natin. So that's fake news. Ang sinasabi nila ay fake news. Or, mas formal na word, disinformation. Thank you. Next question, please. Fake news daw fake Any other news. Questions from our media friends. Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi ma'am, good afternoon. Ma'am, in responding sa sagot nyo kanina regarding yung naunang statement ni dating Pangulong Duterte, si former Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo said that it's actually the government, the Duterte the Marcos administration that's the biggest spreader of fake news. And I quote yung sinabi niya kanina sa ANC. It's funny because it's Nabanggit the niya government, na yan, is the huge Duterte. corporation of fake news. For instance, when the police assaulted the KOJC, they were saying the police were not armed. They say there were no blanks in the BICAM report, which was the basis of the enrolled bill that was signed into law. Your comment na po. So si Attorney Panelo yung nagsabi na The biggest spreader of fake news yung spreader ng fake news. Unang-una, ang usapan dito ay about the gold reserves. Bakit kailangan baguhin? Nagda-divert ba sila? Yung issue tungkol sa KOJC, nasa korte na to. Kung meron mang kasuhan dito, sa korte ito. Ang pinag-uusapan natin dito, yung sinabi ni dating Pangulong Duterte patungkol sa gold reserves na walang anumang basihan. Ito, basahin natin. Si Attorney Claire Castro pala, ang bagong USEC ng PCO. Anya, hindi raw siya spokes, kundi explainer lang. Nagulat lang ako, super emphasize niya na puro katotohanan daw ang admin. Wait, bago mo pa lang, defensive ka na agad, yan ang utos sa'yo. Di ka man lang nagpa-sweet muna. Komunikasyon ang opisina, hindi naman sa korte. Di wow, sabi ka no. Ito, medyo binash na siya rito diba? Grabe, makatira yan sa mag-ama. Dati pinapanood ko yan kasi yung isang senator ang paborito niyang tirahin. Pero lumihis ang landas, kaya bye-bye na sa kanya. Maangas talaga yan sa programa niya sa RMN Manila. Yan ang tinitira, puro Duterte lang. Pero pagka Marcos, tahimik, lumabas pala ang katotohanan. Her hands look male hands. Ito pa, may nanalo sa loto. Expect a nice watch. Lahat gegerahin niya. Vibe siguro sila ni Kokak. Sabi ng kaparangan 2, silang pinagpipilitan ni si Coach siya. Kaya may nanalo na talaga. Kung prinsipyo pinairal, baka hindi tinatanggap. Pero kung peransipyo, teka muna, attorney, baka sa mga susunod na araw ay may mag-alok na dito
may mag-alok din po sa inyo ng pwesto. Malamang, ang alamang, everything, everyone can be both. Remote controlled, sir. Deserve niya, ha 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 ha. Deserve niya ng ha ha ha. Nakakatakot naman agad kayo. Didi shit lang aatake dyan. Oh. Ayan, baka sabihin nyo, hindi tayo patas di ba? Pati mga sa kabilang binabasa din natin. O ayan, panoorin. Balik na tayo dito kay Atty. Sal. Yan lang yung mga ilang comments sa kanya. Medyo mas marami yung, mas marami yung pambabash sa kanya. Pero to panoorin natin kung ano ba yung mga sinabi ni Atty. Sal Panelo at kung bakit. Ito, Attorney, hiniling naman ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte yan. na iboto ng publiko ang kanilang slate sa PDP laban. Pero teka muna, yung last paragraph ko, napaka-importante, no? Okay. Ito, basahin ko muna. Anong title? Deja vu. Yeah. These constitutional travesties must stop. Otherwise, this country is headed toward another deja vu. A repeat of a political conflagration that has stalled the country's development and progress. Unwelcome upheaval. Cleansing is a necessity to rid us of those who suck the blood of the vast majority who are in constant misery and poverty by the scoundrels plumber of the nation's wealth. Madali sabi lahat itong paglabag sa saligang batas, pagsira sa mga karapatang pangtao itinakda ng saligang batas, kailangan po itigil na yan. Yes. Pag hindi po tinigil yan, tayo papunta sa isang tinatawag na deja vu. Hindi ba yung deja vu sinasabi nila? Parang nangyari na to. Parang nakikita mo na mauulit na naman yung mga nangyari. Parang nangyari na to. Ang ating kasaysayan. Nakita na po natin kung paano nagkaroon ng isang pag-aalsa ng bayan. Di ba? Pinatapon natin ng isang presidente. Ikinulong natin ng isa pang presidente. Dalawa nga ang kinulong natin At ito ang nagiging dahilan kung bakit hindi tayo nagte-take off. Ito ang nagiging sagabal ng ating pag-unlad, ng ating pag-develop. At ito ay napaka-unwelcome. Hindi na natin to dapat na yakapin. Kailangan ho talaga ng paglilinis. Kaya sinabi ko, cleansing is necessary. Para, bakit to? Abay, hindi po ba? Karamihan sa ating mga kababayan, maliban doon sa mga sila may kagagawan, nakikita po nila ang mga iniluklok natin sa kapangyarihan, mga tiwaling opisyales, ay sinisip-sip ang dugo. Dugo na ibig sabihin yung kayamanan ng Pilipino ay ninanakaw nila. They've been plundering the country's wealth. At yan ang naging dahilan kung bakit sa ating kasaysayan nag-aalsa ang bayan. Doon tayo papunta. Kahit ayaw natin, gusto man natin hindi, mangyayari po yun. Huwag na kayong maniniwala na ang Pilipinas ay mahirap. Yan na yung dahilan nila dati. Diba? Siguro, maybe correct na mahirap ang Pilipinas noon. Pero ngayon, parang imposible nang sabihin na mahirap ang Pilipinas. No? Kasi nakikita naman natin, okay naman yung mga Pilipino. May nakakapag-upgrade nga ng cellphone yung iba, 'di ba? Nakakapagbili nga ng latest na modelo ng mga cellphone. 'Di ba? Siguro hindi naman tayo mayaman na bansa. Pero I'm sure hindi naman din tayo mahirap na mahirap. Siguro we are somewhere in the middle na gano'n. Kaya dati kasi ang katwiran nila, 'di ba? Dati madalas natin naririnig. O baka mamaya pinid lang tayo nung mga dating gobyerno na mahirap ang Pilipinas, 'di ba? Pero ngayon mahirap ng paniwalaan no? Hindi naman tayo mayaman na mayaman, pero I'm sure hindi tayo mahirap na mahirap. Dahil makikita naman natin sa ekonomiya natin yan, di ba? Na kahit papano, umusad na tayo kung ano man yung Pilipinas noon, di ba? Pero, Attorney, marami ding nagsasabi na po pwedeng, na magkaroon na, talagang pinipressure, mga pressure ngayon sa Senado na tungkol sa impeachment. Pwede ba silang mag-conduct ng special session para simulan ang trial, itong impeachment trial ni VP Sara Duterte, ang Senado, Attorney? Kahit gusto nila, kahit na hindi pwede, kung gusto nila, pwede. Hindi nila itutuloy ang impeachment. Bakit kanyo? Hindi nyo ba napapansin? Nung ipinahal yung 3 impeachment, halos 3 buwan na natulog. Tatakot sila. Pagkatapos, yung Senado, hindi nag-convene. Talagang takot sila. At ito ay konsekwensya
nung nagpuntangan sa Luneta ang isang PNC. 4.8 milyones na tao upang ipagsigawan na ang impeachment ay dapat ihinto. At nadagdagan pa ito ng iba't ibang mga gathering rallies sa Iloilo, Davao, Cebu, Pagadian, halos Ibang bansa, meron pa nga eh. O baka lampas pa. Yun na yan nakita ng mga nandyan sa Kongreso, nandyan sa Senado, naku, delegado. Pag itinuloy natin to, baka mawala na tayo sa pwesto. Yan ang katotohanan dyan. Yung mga naririnig mo, Jade, na mga legal argumentation, Yes. ano lang yun? Buladas lang lahat yun. Ang talagang underneath it, sa ilalim nun, ay yung kumukulong takot. Takot na maaaring mag-alsa ang bayan pag itinuloy nila ang impeachment. Yan. Meron ding isang abogado din ito, attorney, kilala din at batikan. Sabi niya, hindi po pwedeng mag-conduct ng special session ang Senado kung ang pag-uusapan ay parang itong impeachment. Kasi usually, yung Senado, nagkakandak ng special session lang kung yung may mga batas o panukalang batas na need na aprubahan o ipasa, attorney. Mali siya doon. Kasi constituent ang power nito, ibig sabihin, hindi tungkol sa batas. So, pwede silang as an impeachment court, they can convene. Pero ang problema nila, hindi nga sila nag-convene. Kailan pa sila magko-convene? Yung House of Representatives, tapos na. Terminated na. Pag nag-convene sila, bago ng grupo. Kung sa June, 28 Congress na. Ang election, alam na natin kung sino. Ay, wala silang kapangyarihan para mag-prosecute. Kasi hindi naman sila nag-transmit sa Senado, ibang grupo. Unlike yung Senado, continuing body, nandun pa rin yung 12. Kaya may malaking problema. Kaya ang tingin ko, kung magagaling yung mga yan, mas sinadya nila para may dahilan sila na hindi na itutuloy. Para hindi masabi, natakot kayo eh. Hindi na pwede kasi constitutionally infirm na ito. Ayan. Yan nga, attorney, nape-pressure na yung Senado kasi kabi-kabila, left and right, yung aksyonan nyo na ito, matagal na ito dyan, Dinidikdik kasi yung Senado ngayon eh. Sa tingin ko, hindi nila itutuloy. I mean, knowing yung yung bilang ng mga senador ngayon, mas maraming kaalyado yung mga Duterte o dito sa pumapanig sa Yan hindi natin alam. Kasi alam mo naman nung naaalala mo yung Sirena maraming kontra doon pero kinonvict nila. Yun nga. Doon sa Sireno, ganun din. Kinonvict din nila kaya hindi mo alam. Alam mo, yung konsiderasyon ng... Marami pang babaliktad eh. So, pero attorney, yung ehekutibo, yung presidente, kaya niyang, kaya niyang kontrolin, kumbaga. Pwede niyang gawin yon. Talagang... Kung gustuin niya na, siyempre, kahit yung mga senador ay hindi pabor, pero kung ang ehekutibo o ang presidente mismo ay papabor, kung sakali man, posibleng ma-impluensyahan yun, yung kanilang desisyon. Hindi ba yun ang ginawa nung nasirang Presidente Aquino, kung bakit natanggal si Sireno? Yes. Corona, ganun din. Ganun ang ginawa nila. Nagbaliktaran. So, ang kailangan natin ngayon, attorney, kailangan kita. Sa mga taong ayaw na mapa-impeach si VP Sara, ang dapat na iboto nila ay ito mga Duterte, kasi ito nga sabi ni, hinilingan ni Yung PDP laban. Duterte na iboto ng publiko PDP laban straight. sa PDP laban para matiyak na hindi ma-impeach si VP Sara. Sa ganitong paraan daw, attorney, may sapat na boto para hindi magtagumpay ang impeachment. Alam mo, problema kasi dyan. Gaya ng palagi kong sinasabi, madaling sabihin yan vote straight, ganito, vote straight sa kabila. Sabagay, Ang katotohanan pa rin ang karamihan sa mga botante kulang sa formal na edukasyon. Pag kulang bukas sila sa lahat ng uri ng panghihikayat, pananakot, ayuda. Galing. Tama. Yun ang problema, lalo pa midterm elections ngayon. Pag midterm, yun ang presidente, sasabihin sa mga local government official, eto ang kandidato ko yan, mga administration. Tulungan niya yan. Pag hindi, wala kayong alam niya na. Anong gagawin mo kung ikaw mayor? Midterm to dahil may 3 taong pa siya Kalahati. Nasa kalahati.
end of the term, tingnan mo nangyari. Kay Presidente Duterte, end of term. May lumabas ba? Sa mga kandidato niya? Halos wala. Kasi nga, tapos na siya eh. Wala na siyang control. Ang presidente may control midterm. Yes. Kaya napakalaking problema. Kasi after this, may 3 May years 3 pa years siya. pa, oo. So yung mga ayaw, hindi sumuporta sa Hindi kandidato pa- niya, ay oo. mananagot. Nananagot. Sigurado. Oo. Kung ikaw naman na mayor, naku, kailangan. Dapat sumunod. Sunod muna tayo. So walang magagawa. Ganyan, oo. Kaya tingnan mo nung midterm nung kay Presidente Duterte, 3 ang in-endorse siya, panalo. Midterm. Yan o ang katotohanan, yan o ang realidad. Maaring sumalungat sa akin yung mga kaibigan natin. Pero yan ang realidad ng politika. Matagal na tayo dyan at halos lahat ng mga pagsusuri natin nangyayari. Talaga, attorney. Pero kung yung mga official ng gobyerno ay pabor doon, baka yung tao nag-iba na, nagbago na. Hindi. Tanda mo, ang botante iba. Botante yan eh. Kung ikaw, ang botante, edukado ka, sigurado, iyan ang gagawin mo. Pero pag ikaw, botante, nahirap ka, salat Yes. ka sa kayamanan, Yeah. salat ka sa edukasyon, mababago. Iba ang pananaw mo. Kaya ever since, sinabi ko na kay Presidente Duterte, hindi pa siya naging presidente. Pag ikaw naging presidente, mayor, not even 1,000 Dutertes could change the entire landscape of this country in terms of economy, in terms of politics, in terms of culture. Kung hindi mo i-educate bawat Pilipino, kailangan talaga i-educate mo yan. Yan ang cornerstone, yan ang pinakapundasyon Yes. ng isang progresibong lipunan. Tingnan mo ginawa ni Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew, nung Singapore. maging presidente po siya. Nag-aaral niya lahat ng Lee Kuan Yew. Ilan lang sila doon ha. At that time siguro wala pa silang 4 na milyon. Pero tingnan mo sila. Sila ngayon ay economically powerful. Yan. Pero sa nakikita mo ngayon, attorney, na mga rallies na kung saan ay personal mismo na nandoon ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, napapansin natin marami pa rin yung mga taong gustong makinig kahit na umaabot ng 10 oras ng gabi. Walang problema. Palagi naman ganun yun. Dahil alam mo si Presidente Duterte, love na love ng tao yan. Malakas ang Makikinig sila. karisma. Pero ang realidad, pagdating sa butuhan, Yan na. iba ang magiging konsiderasyon eh. Bihira. Totoo. Totoo. Nakita na natin sa lahat ng nakaraang halalan. Totoo. Lalong-lalo pa, kung may hihina ang kalaban, may problema ka. Mabuting-mabuti kung Pastor Kibulo yan. Kaya, yan ay si Bongo. Yan mga malalakas. Kahit na anong sabihin mo, mananalo yan. Bato. Di ba? Bundok. Totoo. Pero malaking tulong din yun, attorney, na ma-educate yung taong bayan. Oo. I mean, ito ginagawa ng dating Alam mo yung education na tinatawag, yung information, Yes. iba yung formal ang edukasyon mo. Maniwala ka. Tingnan mo ang history ng ating halalan. Bakit tayo nagre-reklamo? Bakit ba palagi naaalal natin mga ganito lang, mga ganyan, ganito, ganyan? Kasi nga ho, Lack of education. yung majority sa ating mga botante, hindi ho nagkaroon ng formal na edukasyon. Yes. Kasi kung may formal kayong edukasyon, hindi uubra yung Yes. podcaster ka Galing. lang, artista, Yes. o Galing. kung ano pang Hindi Totoo. kayo bobotohan, maniwala, Totoo. hindi kayo bobotohan ng tao. Totoo. Galing. Totoo yan. May edukado kang background. Totoo. Ang galing ni Atty. Sal Panelo, no? Lagi kong binabanggit dito to, no? Lagi kong binabanggit sa atin na dito sa programa natin na marami na tayo no? Marami na tayong naniniwala, nakikita, sumusuporta kay VP Inday Sara o hindi na kay VP, sa mga Duterte na lang, from Tatay Diggs hanggang sa mga anak niya. Marami na tayo. So, marami na yung boses natin. Makikita natin sa views, sa comments, sa likes, kung gaano kadami yung sumusuporta, nagpapakita ng suporta, nagpapakita ng pagmamahal sa mga Duterte. And yet, mas marami pa din yung mga hindi nakakaalam. Mas hindi nakakaalam hindi yung salungat kay BP sa mga Duterte. Mas marami pa yung hindi nakakaalam. It's all because of lack of education, lack of formal knowledge, no? Hindi ko sinasabi na mas maganda talaga nakapag-aral ka, sa totoo lang.
'Di ba? At least, kasi alam mo na hindi papasa sa'yo yung mga ganyan-ganyan eh. Nung nagkakantak ako ng survey, sa lokal pa lang doon kay Isko Moreno, nagkakantak ako ng survey. Ang daming sumasagot sa akin na pag sinabi kong, sinong iboboto mo dito? Sino napupusuan mo? 'Di ba? Sinong para sa'yo ang iboboto mong mayor sa lokal eh? Di pipili sila. Tapos ang follow-up question ko, pwede po bang malaman kung bakit? Pwede po bang malaman kung bakit siya ang pinili mo? Alam mo kung sinasagot, ng karamihan ng karamihan, hindi ko alam. Siya napupusuan ko eh. Yan yung mga common na ano. Lalo na pagka yung mga kalaban ni Isko Moreno na hindi kilala, yan ang sagot. Para maiba naman, para bago naman. 'Di ba? Bihirang may sumagot sa akin ng detalyado, na konkretong sagot, not unless pipiliin nila si Isko Moreno. Kasi pag pinili nila si Isko Moreno, tatanungin ko, bakit po siya ang pinili nyo? Saka sasabihin yung mga nagawa ni Isko Moreno. Pero pagkaiba, karamihan, hindi ko po sasabihin, siya napupusuan ko eh. Wala lang, trip ko lang. Yun ang mas worse. Trip ko lang, di ba? Trip ko lang, bago naman, 'di ba? Parang gano'n, 'di ba? Parang yun yung yun yung sinasabi ni Atty. Sal Panelo na hindi kasi na hindi wala kasi wag natin sabihin na hindi formal education talaga ang sagot eh. Kasi kung may formal education ka, hindi yan papasa sa'yo. Hindi ka pwedeng boboto lang dahil trip ko lang eh, 'di ba? Tamo, ang nangyayari tuloy, madalas ang naihahalal natin mga talagang trapo, mga talagang buhaya pagdating sa posisyon, wala nang iniisip. Kasi kulang tayo sa proper education. Kung hindi ka man nakapag-aral, hindi kita sinisisi. Kung hindi ka man nakapag-aral, matanda ka na, nagtatrabaho ka na, madiskarte ka naman, hindi mo naman kailangan okay na yun, nadyan na eh, di ba? Pero at least sana, sa part natin, sa end natin, lalong-lalo na yung mga hindi nakapagtapos, hindi nakapagkuha ng formal education dahil sa kahirapan ng mga bata. Hindi ko kayo sinisisi at least man ngayon, sana maggawin natin yung assignment natin. Gawin yung assignment natin na piliin at aralin natin yung mga kandidato na napupusuan natin. Hindi lang siya matatapos doon sa, kasi gusto ko siya eh. Hindi lang siya matatapos doon sa, trip ko siya eh. Bago naman, bagong mukha naman. Huwag sana matapos doon. Sana gawin natin yung assignment natin, na alamin natin yung kandidato na to. Kunyari, na shortlist na natin. Ito iboboto ko sa lokal. Ito yung top 12 ko na senator. So sa top 12 na yun, isa-isahin mo yun habang maaga pa. Gawin mo yung background investigation nila. Regardless kung regardless kung PDP man yan o sa kabila. Aralin mo yung 12 na napupusuan mong senator. At tingin mo, tanungin mo yung sarili mo, alamin mo. Marami na tayong source ngayon. Pwede mo i-Google, pwede kang mag-background investigation, di ba? Alamin mo kung sino sa kanila yung talaga ang prinsipyo, taong bayan. Yung asenso ng Pilipinas, hindi yung kaalyado nila o yung posisyon nila. Di ba? Yung iba dyan, maraming tumatakbo dahil sa posisyon. Tapos, sa re-electionist, tatakbo, magiging mabait para makakuha nila ulit yung pwesto nila. Di ba? Pero bihira dyan, yung talagang uunahin, taong bayan. Tama yung political will ni Duterte kumpara sa mga past na president. Di ba sobrang layo? Di ba? To the point na, ito ang nila eh. Ito yung hint. Pag hindi na nila kaya yung kalaban, sisiraan at sisiraan nila. Tingnan mo, Duterte. Pag hindi nila kaya, todo na yung paninira nila. Pinagtutulungan na nila. Di ba? Isko Moreno, sinisiraan na siya ngayon. Kasi hindi na kaya eh. Kumbaga wala na maibala. Last resort, siraan. Diba? Yan ang pinaka-last resort nila. Tingnan mo, ito, ang bagong humaharap ngayon, explainer daw, si Attorney Claire Castro. Ito ngayon yung parang tumatapat at pinantatapat nila doon sa mga maaanghang na statement ni President Roa Duterte. Diba? Siyempre, hindi na nila kaya eh. Kaya kailangan tapatan. Kahit na magkanda hirap-hirap ka dyan, basta tapatan mo yan si Digong. Tapatan mo yan si Tatay Digong. Salita man o gawa man, di ba? Kulang na lang, magbura na rin eh, di ba?
Para talagang tapat na tapat. Di ba mga kayon? Nakikita nyo yung nakikita nyo yung logic na sinasabi ko. May point naman si Atty. Salpanelo, di ba? Lack of formal education. Proper education. Pero kung nandiyan na, may edad na tayo, syempre, imposible naman makabalik pa tayo sa, sa pag-aaral, may diskarte. Ipasa na lang natin sa anak natin. Nang sa ganun, pag lumaki sila, makakapili rin sila ng maayos at mahusay na kandidato. Huwag natin ipasa yung huwag natin ipasa yung porkit hindi tayo nakatapos. Okay lang, nak. Kahit hindi ka magtapos, basta madiskarte ka. Di ba? Hindi mo naman alam yung diskarte mo eh. Di ba? Pag bata ka pa, hindi mo pa alam yung diskarte mo. Not unless, bata ka pa lang, magiging mahusay ka na mekaniko. Di kahit, di ba? Skill na lang, di ba? Pero kung tayo man ay hindi nakatapos, wala na, siyempre, hindi naman natin masasabi yung hirap ng buhay natin noon, di ba? Yung mga anak, yun ang bigyan natin ng proper education. Diba? I'm sure ginagawa naman yan. Naghihirap-hirap nga yung mga OFW na viewers ko. Matugunan lang yung mga pangangailangan ng pamilya nila rito sa Pilipinas. Biro mo, ang hirap nun Iiwanan mo yung pamilya mo, yung anak mo na maliit pa. Diyos ko. Ang hirap yan, hindi ko kaya. Ako nga, mag-overnight lang ako sa Maynila. Iiwanan ko yung mga anak ko dito sa Diyos ko, hirap na ako. Umuuwi-uwi talaga ako kahit madaling araw. Mga kayon, maraming salamat. Opinion lang natin to, reaction lang natin. Di ba? Alamin natin ang katotohanan at pakialaman natin at higit sa lahat, bosesa natin, issue ng bayan, ating pag-usapan.